Maaga ako nagising guys. Hindi pa ako nakapagkape. Nanagin ako ng music. Nagpapa-music na muna ako. Alam niyo guys, nakakalungkot. Nalulungkot ako. Nalulungkot ako isipin. Nakakalungkot isipin ng mga bagong henerasyon ngayon. Ang aga-aga na nag-asawa. Yung bagang ginagawa nilang solusyon ang pag-aasawa na lang para makaalis doon sa sa buhay ng at kahirapan. Lalo doon sa mga hindi na kaya ng magulang na paaralin yung mga anak nila. O sorry doon sa mga babae yung hindi na kayang pag-aralin ng magulang nila. So ang solusyon nila doon is mag-asawa na lang. Alam niyo mga girls, hindi naman yun ang solusyon Hindi yun Kung hindi na kaya ng magulang natin o magulang nyo na pag-aralin kayo, so marami tayong paraan dyan. Marami tayong mga ways na paano kayo continue pa rin sa inyong pag-aaral. Maaari naman kayo mag-working student kung gusto niyo to talaga. Kasi guys, sa totoo lang, mahirap ang buhay ngayon. Oo, naging high-tech nga yung mga gamit natin. Parang nga umasinso ang Pinas, pero kung iyong iisipin, talagang naghihirap pa rin ang mga tao. Lalo doon sa magulang na pinilit naman talagang ginapang yung pag-aaral ng mga anak nila, pero sadyang mahirap po talaga. So doon sa mga anak na ginagawang solusyon yung mag-aasawa na lang kasi hindi na kaya na magulang ng pag-aaral. Mali po yun. Mali po yung mindset niyan. Kung gusto mo talaga makapagtapos ng pag-aaral mo, mag-working student ka. Paaralin mo yung sarili mo. Hirap kasi guys kapag pumasok ka ng maaga sa yung may jowa o magjojowa ka na ng maaga at age of 13. Sa panahon ngayon guys, meron ng mga jowa. Kami dati nung kapanahonan namin, proud to say na yung mga ganyang edad, wala pa kayo pakialam sa mundo. Yung sipon namin ganun, pag gumagano pa yung sipon namin, nagbabutterfly pa ang sipon namin. Hindi pa kayo marunong mag-ayos sa sarili namin. Maski pulbo, hindi namin alam kung ano yung pulbo. Basta sa isip namin maglaro. Wala pa talagang pakialam sa mundo. Ako proud to say hanggang nag-18 ako guys, virgin pa ako that time. Hanggang nag-20 ako, virgin pa ako that time. Hindi ko po ikakaya yan. Proud po ako magsasabi ng ganyan. Pero ngayon, sa panahon ngayon, wala Bihira ka na makahanap ng tumungtong ng 18 years old na virgin pa. Aga kasi ng mga kabataan ngayon, maagang nagjojowa, maagang nag-girlfriend, boyfriend. Sumasabay rin sila sa high-tech ng panahon. Masyadong mapusok yung mga kabataan ngayon. So ang ending niyan is hindi na makapagtapos, mag-asawa na lang maaga. Kasi ganun nga, nabuntis ng maaga. So kung sa tingin nyo, solusyon yan, hindi ho solusyon yan. Pumasok ka sa isang napakalaking obligasyon. Kasi ang magkaroon ng pamilya guys,
Napakalaking obligasyon ho yan. Hindi po yan na parang isang laruan lang na kung masira na basta mo lang iwanan. Lalo sa ating mga babae. Mag-isip muna kayo na ilang beses bago kayo tumungtong sa buhay may asawa. Kasi napakahirap ng buhay, guys. Ang pag-aasawa, masarap lang yan sa umpisa. Yung mga jowa, no? Magpapakita lang yan ng kabaitan. Kasi hindi pa naman kayo nagsama sa isang bubong. Pero kung magsama na kayo sa isang bubong, mga isang buwan, guys, dyan mo na makikita yung tunay na ugali ng isang tao. Hindi mo masabing mabait yung isang tao, ha, kundi mo pa nasama sa isang bubong. Tunay ho yan. Kung magjowa pa lang kayo, mo sabing mabait yung jowa mo. Kasi hindi mo pa siya nakikita o hindi mo pa nakilala kung ano tunay niyang pag-uugali. Kasi lahat ng tao mayroong hidden na attitude. Tunay ho yan. Hindi ako nagbibiro. Kasi kita nung tingin nila na mabait yung isang tao, meron niyang tinatagong kapiliuhan o kademonyuhan. Kaya sa mga girls dyan, sa mga estudyante dyan, actually sa mga estudyante para sa mga estudyante ngayon, ha, na mapupusok na maaga pumasok sa relasyon. Ang ending kasi niyan, guys, mag-aasawa kayo, mabubuntis kayo, mag-aasawa kayo ng maaga. Mag-isip muna kayo. Wala namang masama na tumikim kayo kasi nandun tayo sa part ng ganyan. Ang pagjojowa kasi part na yan eh. Ano bang silbi na pagjojowa mo at sasabihin mo walang nangyari sa inyo? Hindi ho ganun yun. Pabalik ka pa lang, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Napagdaanan ko din yan. Napagdaanan din namin yung mga nanay. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na walang nangyayari sa inyo. So doon na tutulog. Minsan walang nangyayari. Ano yun? Lang kayo? Nagdadasal hanggang umaga. No? So normal lang po yan sa atin sa panahon ngayon. Pero kailangan mag-control kayo. Huwag mo nang kung hindi pa kayo magbuo ng pamilya. Actually sa mga boys, ha. Boys, kung hindi nyo pa kaya magbuo ng pamilya, huwag nyo munang buntisin ng isang babae. Ang jowa yung babae. Hanggat maaari nasa inyo ang control. Wala sa babae. No? Kasi alam nga naman magpapalit yung babaeng yan. Wala namang asawa. Diba? Tapos sa boys talaga nandyan sa kanila yung control. Kung ayaw nyong usigin kayo ng magulang ng babae, so yung nyo, mag-control kayo. So ayun, nakakalungkot lang isipin, guys, kasi lagi-lagi sinasabi ng ang kabataan pag-asa ng bayan. Paano mangyayari yun? Yung mga kabataan ngayon mapupusok, marurupok, maaga nag-asawa. So paano mangyayari yung mga kabataan pag-asa ng bayan? Mga edad ngayon ng 13, may mga jowa na may crush na. Samantalang kami noon, nakipaglaro pa sa sa kalsada tupang priso. Walang pakialaman. Kapag makarinig kami ng crush, nahihiya pa kami. Alam mo, isang karoon ako ng jowa dati, nakatapos na ako ng high school. Doon ako nag-start ng jowa, yung papa ni CJ. Doon. Yun ang pinakauna kong jowa. At doon din ako nabuntis. Pero nakatapos na ako ng pag-aaral ko. At nakapagdibo na ako. Bago ako nakuha ng isang tao. Ng jowa ko. So, masabi ko lang sa mga kabataan ngayon, lalo sa mga babae, kasi kadalasan talaga sa mag-asawa, mga babae sa bahay lang. Pag-isipan nyo, mag-isip kayo ng mabuti na ilang beses, million times kung maaari. Pantay-pantayin nyo ang mga bagay-bagay kung tama ba yung mga desisyon yung gagawin nyo sa buhay bago kayo humakbang. Kung gusto mo talaga makapagtapos, pwede kang mag-working student. Kung meron dyang mag-alok ng working student, go mo. Sabihin mo na may miss si jowa mo,
Huwag mo sabihin yan. Kasi hindi mo masasabi yung future mo ang jowa mo. Yung future mo ang titingnan mo kasi ikaw lang din maghuhubog ng future mo, hindi yung jowa mo. No? So sana magising kayo no sa buhay natin ngayon na mahirap na nga yung mundo ng magulang mo, nahihirapan na nga ang magulang mo tapos ikaw isa na asahan nila. Sisirain mo pa yung tiwala na yon. No? So, siguro masabi ko, no, siguro mag-edad muna kayo siguro ng 26 years old, mga babae dyan, bago kayo mag-decide na mag-asawa na kasi that age, that time, diyan mo na makikita kung sino yung tunay na para sa'yo. At diyan ka din makakasiguro na gusto mo talagang magkaroon ng katuwang sa buhay. Kasi ako, that time, 26 years old akong nag-asawa na kinasal. Tapos doon naman sa mga lalaki, 30 plus, 35, yan. 35, dyan na sila makapag-isip na kailangan na nilang mag-asawa. Diyan na makikita yung sino yung tunay na para sa kanila. So wag tayong karirahan kasi hindi po karira ang pag-aasawa. Hindi po yan train. Wag mo isipin na nababayaan ka o nahuhuli ka sa pila. Wag lang ganon. Maigi na yung huli, guys. Kasi ready ka na eh. Aanhin mo na may nauna nga sila. Pwede naman yung buhay ngayon. Diba? Ang pag-aasawa, guys, hindi karirahan. Pinaghahandaan ho yan. Pinag-iisipan, pinaghahandaan.